Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Inilabas na ng Commission on Audit or COA ang opisyal na ulat na nagpapatunay na malinis at walang bahid ng katiwalian ng transaksyon sa Office of the Vice President or OVP sa nakalipas na taon. Ang pahayag ay naglalaman ng detalyadong pagsusuri sa pondo at paggamit nito na nagpapakita ng wastong paggugol at pagsundo ng mga regulasyon ng pamahalaan. Ayon sa COA, ang lahat ng ginastos ng OVP ay maayos at naitalasa at naipaliwanag base sa mga itinakdang patakaran ng auditing. Wala ring natuklasang anumang irregularidad o anomalya na maaaring magdulot ng pagdududa sa integridad ng tanggapan. Ang ulat na ito ay naglalayong sagutin ang mga espekulasyon at batikos na inuugnay sa OVP. Muling idiniin ng COA ang importansya ng transparency at accountability sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ang pagbubunyag ng ulat na ito ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa pamahalaan, partikular na sa mga opisina tulad ng OVP na naglilingkod sa interes ng bayan. Patuloy na hinihikayat ang iba pang ahensya ng gobyerno na tularan ng ganitong uri ng pamamahala na nakatuon sa serbisyo, publiko at integridad. Well, para nga sa kabuuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ang buong video. At kapag hindi ka naman nakapag-subscribe sa ating channel, ay syempre mag-subscribe ka na para lagi ka naman maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre, huwag nyo rin kakalimutan mag-iwan ng like at syempre share na rin ang ating videos at mag-iwan ka rin ng iyong komento at opinion kung ano ang sa tingin mo ang dapat gawin ng Office of the Vice President at ng taong bayan at pati na rin ng administrasyon ni Presidente Kuting ng Norte Jr. Nakikita nyo naman yan. Ipapaliwanag po natin yan ng maiging maigi para ho mas maintindihan natin. Ganito lang po kasimple yan. Yang sinasabi ng COA, ayan po ay parang report card. Okay? Kung papaano ginamit ng Office of the Vice President yung pera na ibinigay sa kanila. Okay? As an independent auditor o inspector, as independent body na nag-iimbestiga ng budget, ito ho ang nakita nila. One, after checking everything, we confirm that the OBP's financial records are accurate, complete, and follow international standard. Ulitin ko, after checking everything. Pag sinabi mo po bang everything, lahat? Kasi ang dahilan ng kamera dito sa nilabas ng COA, hindi kasama dyan ng confidential fund. Gago? O tanga lang kayo? Pag sinabi mo bang everything, lahat? O ano lang, konti? O hindi lahat? Ha? Ayan po, sinasabi, financial records are accurate, complete. Ito pa ang pinakamatindi. Follow international standards. Okay? Parang ganito yan. Parang sinasabi, kunwari, isang estudyante. Okay? Siya po ay bibigyan ng grado ng teacher. O, diba? Yung teacher. Bibigyan ng grado. Ano sinasabi ng teacher? No cheating, no shortcut, and they followed all the rules. Yun yung grado na ibinigay ng teacher dun sa estudyante. So, yun po ang binigay ng COA sa Office of the Vice President. Ibig sabihin, walang problema. Lahat ng ginawa, the student did everything by the book. Sinunod lahat ng tamang paraan. Kaya nga, meron pang tinatawag na unmodified opinion o unqualified opinion. Okay? Ano ibig sabihin nun? This means COA did a thorough unbiased audit. They followed strict rules and ethics and standards to make their findings are fair. Para mong sinasabi, as a teacher, chinek niya yung trabaho ng estudyante ng walang bias, no external influences,
And we're confident they deserve a clean grade. Yun po ang ibig sabihin ng basis for unmodified opinion. Okay? Yan po ang basis kasi medyo maliit, di ko mabasa. So sa madaling salita, imagine a school principal, sabi nga inspecting how a student o yung OBP, Office of the President, manage their allowance for the year. Unang-unang tinitingnan kung papaano pinlano at ginamit yung budget. Clear sila dyan. Check. Ibig sabihin, walang problema. What they actually spent on it. Ibig sabihin, ano ba talaga yung pinaggamitan? Check. Wala rin problema. Pangatlo, whether the student kept proper receipt and records, financial statement. Alam sabi ng COA? Clear. Check. Okay. Pang-apat, if they followed the school rules, ito po yung international standard. Ano sabi ng COA? Check. Yan po ang ibig sabihin ng kasulatan na ito. Ha? Sabi nga dito sa dulo the student did a great job managing their money's responsibly and honestly. Everything check out and there's nothing suspicious. Yun po yung parang kung i-analogy natin sa student teacher. As a matter of fact, they get an A+ for financial management. In short, mga kapabayan, okay? COA gave the OBP a perfect score for being transparent and compliant with financial rules. Ibig sabihin po mga kababayan, walang problema. Sino po ba ang nakatanggap ng ganito? Alam nyo, nung mga nakaraang taon din, ganyan din po ang natanggap ng opisina ni Leni Robredo. Binalita ng mainstream media yan. Kasi alam naman natin, makaleni sila noon. Kaya lagi nilang binabalita yan. Nako, tignan mo na, pinakamataas na yan, hindi nyo naalala nyo yun? Binabalita na media yun noon. Pinakamataas na standard na binigay ng COA ay sa opisina ni Vice President. Actually, hindi lang naman po Office of the Vice President ang nakatanggap ng unmodified opinion. Unmodified opinion ho na sinasabi nila. Hindi lamang po OBP nung nakaraan. Nagkataon lang, tuta sila nila Leni Robredo, kaya yun ang binabalita nila. Ngayon, same thing nang natanggap ng opisina ni VP Sara Duterte. Pero hindi binabalita yan ng mainstream media. Mantakin mo, ito mga kababayan, mantakin mo, pinagpiestahan ng mainstream media yang hearing na yan sa Congress, naging fiasco pa yan, may mga kinulong pa sila dahil kesyo hindi daw sumasagot ng tama, hanggang nagkagulo-gulo na, di ba? Hanggang lumabas na talaga yung si Jamela. Si Jamela kasi yung babaeng naloko nung lalaki. Parang ganon si VP Sara Duterte. Sumabog na si VP Sara Duterte dahil nga sa tinatarantado ho nila ng Kamara etong mga issue patungkol ho sa budget ng OBP. Mantakin mo ang laking kaguluhang na-create doon. Di ba? Ang laki ng kaguluhan. And yet, nung lumabas na, konklusyon ng COA sa Office of the Vice President Budget. Alam mo, wala. Iilang mainstream media lang ang nagbalita nito. Gago! Kasi nga, bayaran Di ba? Eto ngayon, binabalita natin para may paliwanag natin. Kasi, alam mo, kahit yung mga pinklawang vlogger, yung mga talo ng vlogger ng pinklawan, yung mga boring na vlogger ng pinklawan, pinagpepiestahan ho nila ito. Tuwan-tuwa sila. Pero ngayon, hindi nila binabalita. Kasi nga,
meron silang self-interest. Maibalik yung mga pinklawa nilang mga idol. Di ba? O, gusto nila maibalik yun. Eh, wala eh. Eto na ho, nag-report na ho ang COA. Isipin nyo yan, mga kababayan. Nag-report na at sinasabi ng malinis. Ulitin ko mataas, parang pinakamataas na grado ang nakuha ng OBP. And yet, mantakin mo, wala silang sinasabi. Hindi, kayo. Banat Bay, paano na yung kay Mary Grace Piatos na yan? Alam nyo mga kababayan, yung kay Mary Grace Piatos na yan, kaya pinag-iinita ng Makatae Black yan, yung kamatayan black na yan. Alam nyo ba't yung pinag-iinitan yan? Kasi ang gobyerno talaga gumagamit ng mga alias sa mga binabayaran nila para ho ma-pin down ang mga komunista at mga terorista. Sinong agent ang gagamit ng totoo niyang pangalan? Di pinatay siya ng mga NPA. Tama, mali. Naturalmente, gagamit po sila ng mga alias. Diba? Gagamit po sila ng alias para pag natanggap nila, kaya nga confidential yan eh. Alam mo kung bakit tinawag na confidential yan? Kasi hindi pwedeng malaman ng kahit sino man. Ang pera na ginagamit for spy, pera na siguro hindi ko na kailangan paliwanag to, tanga na lang hindi makaintindi nito. Yung mga nasa kamera, tsaka yung mga vlogger na tanga, na tanso. Kaya nga confidential funds eh. Secret fund yan. Hindi mo pa pwedeng explain, ginamit yan kasi may binayaran kaming si Juan de la Cruz. Binayaran namin para isuplong niya si ganito. Sinong gago ang papayag sa ganun? Kunwari ikaw, isusuplong mo yung mga NPA. Isusuplong mo yung mga kasamahan mo. Sinong papayag doon? At ipapalagay mo yung pangalan mo, tapos pipirma ka pa. Tanga ka ba? Kaya pansinin ninyo, sino ang maiinit diyan sa piatos-piatos na yan? Sino mahilig magdikdik diyan? Ngayon, lumabas na. Alam mo kung sino? Yung mga nagkaso ng impeachment. Alam nyo, etong mga kongresista nating hindi komunista, ginagamit nila yung mga kongresistang komunista para lang pabagsakin si BP Sara Duterte. Dahil nga makakalaban ng kanilang amo. At saka ang balita nga natin na kumakalat, bawat hearing malaki ang kinikita. Hindi ko alam, allegedly. No? Gayunpaman, hindi ho nila nakikita yung bigger picture. The bigger picture is si BP Sara Duterte. Rewind the history ni BP Sara Duterte as mayor of Davao. Siya talaga matagal ng galit na galit ho yan sa mga terorista, mga NPA, lalong-lalo na dito sa mga komunista sa Kamara. Galit na galit ho si BP Sara Duterte dyan. Talagang ginagamit niya ho ang mga resources ng gobyerno para i-pin down itong mga ulul na to. Bakit hindi? Mga kriminal to, mga putang inan to eh. Kriminal ho yung mga yan. Yung mga terorista na yan, kriminal ho yan. Kaya nga ho tawag sa kanila. Hindi ko nga maintindihan. Tila pinababango ang pangalan nitong mga to. Terorista nga po ito eh. Considered in the international community that these are terrorist group. Kaya nga pinipin down yan ng nakaraang administrasyon at ngayon si Vice President Sara Duterte. Mahirap yung laban na yan. Dahil sabi nga nila, ito mga terorista na ito, mga traitor ho ito. Ito yung mga, alam mo yon, mabait, pagkakaharap ka, apir, mga ganon-ganon. Pero one day, papatayin ka nito mga to. Naintindihan natin, ganun ho sila. Kaya nga ho, mga ano yan, mga traitor ho yan, mga yan. And, para malabanan mo sila, kailangan mo ng mga spy, kailangan mo ng mga tao na nagtatago ang identity. Alam mo, yung mga hindi nakakaunawa dyan sa Mary Grace Piatos na yan, yan po yung walang alam sa intelligence.
kahit sinong itanong ninyong intelligence officer, ha? Hindi talaga pinapangalanan yung mga ganyan. Hanggang dala-dala na ho nila yan hanggang mamatay sila. As a matter of fact, yung iba nga dyan, pinapatay na yung pangalan eh. May ganun eh. Ano ibig sabihin na pinapatay yung pangalan? Kunwari, si Juan de la Cruz, kunwari namatay na siya. Magkakaroon siya ng death certificate and everything. Patay na siya. Tapos magkakaroon siya ng bagong identity. Yung kanyang agent name. Ganun ang ginagawa para maitago ho yung tao kung sino talaga yun. Hanggang kaduluduluhan, hindi po yan dapat pinapangalanan. As a matter of fact, pag nahuli pa nga yun, hindi nga yan sasalbahin eh. Kasi mapapahamak ho yung mga taong nagko-control. Ganyan ho yan. Ewan ko bakit parang hindi sila nanunood ng mga Hollywood movies eh. Ganyan po, kahit sa Pilipinas, alam ko ho yan. Kasi kung maaalala ninyo, tayo po ay naka-attend din noon ng mga ilang pagpupulong tungkol po dyan sa intelligence na yan. Na kung lumalaban dito sa NPA na yan, napaka-discreet po nila. Sobrang discreet nila, hindi mo sila makikita as parang yung magarbong, ay, grabe, general pala ito. Ay, ano pala ito? Colonel pala ito. Hindi, nagtatago yung mga identity. Okay? At yung iba, ay, ano pala ito? Kadre pala ito. Dati palang pinuno ito ng NPA. Kasama na ngayon ng military. Ganun ho yan eh. Napaka-secretive ho yan. Ngayon, ang COA naintindihan yan. As a matter of fact, si Ombudsman Martires, alam mo niya yan. Kaya nga sabi niya, di ba, confidential yan, bibigyan mo ng resibo. Kaya may statement siyang ganun. Kasi nga po, ang talagang pikon na pagpikon dyan, yung mga kaibigan ng mga terorista sa Congress. Dahil matagal ng perwisyo sa kanila si BP Sara Duterte. Matagal ng perwisyo sa kanila si BP Sara Duterte, kaya ngayon may pagkakataon sila na gamitin sila ng pinuno ng Kamara para gipitin si BP Sara Duterte. Ginagawa nila ngayon. Tingnan ninyo, nag-impeach. Di ba? Tingnan ninyo. Eto tingnan ninyo kung gaano sila ka-traidor Sinabi ni Marcos, ayoko ng impeachment. Sinabi niya yan. Tapos yung mga amuyong ni Romualdez, parang ganun din ang sinasabi. Pero bakit nag-file etong mga grupo na ito, mga komunista na ito? Alam niyo kung bakit? Hindi sila sumusunod sa kaduluduluhan. Feeling ko nagkaroon ng ano dyan eh. Parang, sandali, parang hindi na nila makontrol. Kasi ngayon, dahil dyan, tingnan ninyo dahil dyan, nag-issue ng statement ang INC na against sila sa impeachment ni BP Sara Duterte at sinusuporta nila ang sinabi ni Bongbong Marcos na walang impeachment. Dahil dyan, tingnan nyo, magkakaloko-loko. Dahil dyan tuloy, may fellowship kuno sila. Sabi nga ni Dan Fernandez, fellowship. So nag-fellowship lang po sila sa Malacanang. Bigla-biglaan. Bakit? Kasi nga sa tingin ko, parang itong iilan sa Kamara, hindi ko alam kung out of control na ba sila ni Romualdez o baka naman dumodoble kara si Romualdez. Na kunwari, I am supporting you kasi naglabas sila ng ng manifesto ang Kamara saying supporting the president. Di ba? Nagkaroon sila ng manifesto. Although, hindi naman nila sinabing support in terms of anti-impeachment. Pero gayon pa man, sinabi nila, we're supporting the plan and everything na sinasabi ni Bongbong Marcos ng presidente. Hindi ko alam kung nagdodoble kara lang etong si Romualdez, iba ang sinasabi at iba ang pinagagawa niya dito sa Makabayan Block. Ang tanong, iba ba ang ginagawa nun? Nilulusutan ba si Romualdez nitong Makabayan Block at tinatraidor na ba siya? O baka naman
nagdadalawang, alam niyo, anyo itong si Romualdez. Kunwari, mabait. Kunwari, susunod sa presidente, pero may inuutusan. Ano sa tingin ninyo? Comment kayo dyan. Di ba po? Pero ang isang bagay na sigurado tayo mga kababayan, alam nyo ko ano? Kinlaro na ng COA ang opisina ng Vice President. In other words, Pilipinas, there is no basis for impeachment. Kasi tandaan ninyo, ito ang ginamit nila na para ma-impeach si VP Sara Duterte. Kuno, yung confidential funds. Suplak na sila nito eh. Kasi sabi dito, lahat maayos. Ibig sabihin, ipresenta lang ito ng Office of the Vice President. Oh. Ano sinasabi ninyong nagnakaw? Ano sinasabi ninyong may korupsyon sa loob ng Office of the Vice President? Ang linaw na sinabi ng COA, malinis kami at maayos ang aming grado. Di ba? So diyan pa lang, suplak na sila. Kaya nga po, pansinin ninyo. Pansinin ninyo ha. Biglang parang tumigil yung hearing. Kasi nga, sunog na sila doon sa statement ng COA. Kaya tumigil yung hearing. Anong ginawa nila? Hindi, postpone na lang muna hearing. Harapin na lang muna ni VP Sara Duterte yung threat niya sa NBI. Di ba? Ang hindi natin nakikita dahil hindi binabalita ng mga bayarang media ay kinlaro na ng COA ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Yan ang malinaw. Hindi na yan ibinalita ng mainstream media. Kasi nga, bayaran sila. Yan ang katotohanan. Okay? Ngayon, ano na ang itutulak nila ngayon? Yung threat na yan. Sabi ko sa inyo, yan yung ano nila ngayon eh. Yan ang kanilang script. Nawindango kasi sila dito sa sagot ng COA eh. Pero alam mo naman, kaya ito, pakinggan ninyo ito ha. Maganda rin itong paliwanag po ni Panelo. Ha? Pasok. Yan ay isang sampal sa mga nag-iimbestiga sa Kongreso. Pangalawa, it validates, pinatutuhanan na hindi dapat sila nag-imbestiga dyan sa bagay na yan. Kasi nga, mulat sa pool sinasabi na natin at ni VP Sara na yung notice of disallowance na inilabas ng COA ay hindi pa pinal. Ay, ang problema nga, the political agenda is to remove her from office. And not only that, to disqualify her. So they have to either, yung mga kalaban niya sa politika will have to destroy her politically, remove her from contention in 2028, or physically eliminate. Yan. Paliwanag ngayon ni Panelo kung ano yun, ha? Tumanggap po ng unmodified opinion ang Office of the Vice President mula sa COA, Commission on Audit, sa kanilang 2023 financial statements. Iyan ay sa kabila ng ipinupukol na issue ng korupsyon ng mga kongresista laban kay VP Sara Duterte at sa OVP. Sa report po ng COA, ang mga financial statement ng OVP ay maayos pong nagpakita ng financial position. Kabilang na dyan ang financial performance ng OVP, statement of cash flows, statement of changes in net assets and equity, statement of comparison ng budget, at aktual na mga halaga para sa taong nagtapos. At kabilang ang buod ng mga halagang accounting policies alinsunod sa International Public Sector Accounting Standards. Ibinibigay ng COA ang unmodified opinion kapag ang financial statement ay inihanda ng maayos at naayon sa mga pamantayan ng Financial Reporting Framework. Ngayon, ang tanong, ano kayang magiging epekto nito, Attorney Sal, sa mga pinipilit na issue ng umunoy irregularidad? Mantakin nyo ha. Ganito katindi, katarantado talaga ang media eh. Yung mga bayarang media. Kinlaro na ho ng COA ngayon. Hindi natin... Pero nung una, lahat ng issue tungkol diyan sa putang inang confidential fund na yan, dinikdik ng media, kaliwat kanan, sa isang balita, mga 4, 3.
Ganun na nilalabas sila. Pero dito sa final report ng COA na sinasabing matindi, maayos, magaling ang ginawa, ito po'y international standard, hindi nila ni-report. Napakagago, di ba? Gamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Unang-una, yan ay isang sampal sa mga nag-iimbestiga sa Kongreso. Pangalawa, it validates, pinatutuhanan na hindi dapat sila nag-imbestiga dyan sa bagay na yan. Kasi nga, mulat sa pool sinasabi na natin at ni VP Sara na yung notice of disallowance na inilabas ng COA ay hindi pa pinal. Yan. Problema nga, the political agenda is to remove him Yan. from office. And not only that, to disqualify her. So they have to either, yung mga kalaban niya sa politika will have to destroy her politically, remove her from contention in 2028, or physically eliminate her. Yan ang katotohanan niya. Wala naman daw binanggit, attorney, komento ng mga kongresista na yung komento na iyon ng COA ay patungkol sa confidential and intelligence funds. Hindi na nakaspecify. General, pondo ng OVP pinag-uusapan. Kasama yun. Hindi daw kasi naka-specify, pero ang linaw-linaw po, lahat po yan. Ang tiningnan nun ng COA ay yung pangkalahatang budget ng OVP. Ano to? Hindi namin titingnan yung confidential. Pangkalahatan nga eh. Putangin na, tanga-tanga naman eh. Ano lang Ito mga congressman talaga. Tanga-tangaan lang yun. Patunay lang din ba ito, attorney, na dapat nang itigil ng Kamara ang kanilang mga investigasyon? In the first place, hindi dapat sila nag-imbestiga. Yun. Samantala, sinampahan ng panibagong impeachment, ikalawang impeachment case. Ayun, yun eh. Dapat talaga, wala nang nangyari na kasi nga, sabi ko nga ang tanga-tanga na lang talaga nung iba. Kaya nga yung mga ganitong videos, ikalat nyo ito, not just for me. Alam nyo, hindi ko ito ikinikwento sa inyo kasi para lang makalat, magkaroon ng views. Hindi ho yun. Alam nyo mga kababayan, wala po akong ibang nais mangyari ko, hindi may paliwanag laang po sa inyo. As much as I can. Especially ho kasi ang dami daw pong nanonood na talagang masa. Marami hong bumabati kay mo kapag nag-iikot siya sa Maynila, magpipisball, magta-tricycle. Uy, pakibati naman kami kay Banat Bay, pinanunood namin siya. Kaya nga po ako, ang gusto ko talaga mangyari, maipaliwanag ko laang ito sa lengguwahe ng pangmasa. Bakit tuka nyo? Kasi ako, masa rin po ako. Talagang masang-masa po ako. Kaya nga, ang ginagawa ko, pinag-aaralan ko talaga. Talagang ni-research ko ano ba ibig sabihin ng unmodified opinion. Nagtanong ho tayo sa mga abogado, nagtanong ho din tayo sa mga dating nasa COA. Inaalam mo natin, ginagather natin ng lahat na malalaman natin. Tapos eventually, ipapaliwanag ko sa lingwahe na naiintindihan ng taong bayan. Kasi mantakin mo, ito ang pinagsimula ng gulo ng lahat. Di ba? Ito, yung keso hindi naayos ang budget ng Office of the Vice President. Ay putang ina, nag-conclude na ang COA eh. International standard ang ginamit para sabihin na walang problema, maayos, maganda ang grado. Mantakin mo, nagkagulo-gulo tayo lahat dahil dyan. Tapos sasabihin ng COA ito, tapos mantakin mo, hindi inilabas, hindi ipinaliwanag ng mga mainstream media. Pero yung mga katarantaduhan ng mga congressman, sinakyan nila. Alam nyo na. Diba? Sobrang alam nyo na. Kaya kung babasahin nyo, ito po galing po ito doon sa COA po ito. Oh. Kaya nga tingnan ninyo ngayon ang transition. Pansinin ninyo, wag na sa akin. Kayo na pansinin ninyo mga susunod na balita. Wala na dyan sa issue na yan. Bakit? Suplak na ho yung mga congressman dyan eh. Ibang issue na ang gagamitin na nila. Ang issue na nagagamitin nila, yung death threat kuno ni VP Sara Duterte kay Marcos, kay Lisa at saka kay Romualdez. Yan na ho yun. Eto na kasunod nun. Oh.
Kaya nga yung impeachment na yan na yan. VP Sara sa Kamara at ang nag-file mga kaliwang grupo. Sa kanilang reklamo, bay isinali nila yung issue ng betrayal public trust dahil sa maling paggamit ng... Ito basahin ko lang yung mismong nasa baba ng papel. Okay, ayan. Ayan. We conducted our audit in accordance with international standards of supreme audit institutions. Yun ang pinagbasihan nila. Sabi pa sa dulo, we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for unmodified opinion. Ibig sabihin, sapat na po ang nakuha namin, ang amin na conclude at ito ay kataas-taasang international standard para sabihin na matino, maayos ang ginawa ng Office of the Vice President. Maayos ang paggastos. Mainstream media, putang ina, trabaho nyo ito ba't di nyo ginagawa? Kasi may mga pera na kayo. May mga sports car na yung mga ano ninyo. Diba? Sa bagay. Ngayon talaga napakahirap ng laban. Pera-pera laban ngayon. Pera-pera labanan ngayon. Hindi, ako ito, sasabihin ko sa inyo, pera-pera. Alam nyo naman yung, hindi ko na ulitin, pero nag-trending naman po yun sa TikTok, yung paliwanag ko sa inyo. Kaya nga pansinin ninyo yung mga vlogger, may isa pa nga umamin, di ba? Na vlogger, nabayaran siya. Matindi, malaking vlogger, siya daw highest paid. Alam mo, hindi ako nagpapaka hero na, si Banat ba hindi tumatanggap yan, kaya ganyan, kaya puno ng demanda yan, kaya ganyan. Alam mo, hindi po ako nagpapaka-hero. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo. Kung meron mang hindi na solusyonan ng buhay o ang tao, ay hanggang kailan siya mabubuhay. Yan ang lagi niyong tatandaan. Kung meron mang hindi na solusyonan ng tao, nasusolusyonan niya lahat ng bagay. Ang hindi niya masusolusyonan ay yung paano niya dadalin ang yaman niya pag nasa kabaong na siya. Bakit? Pag nilagay mo yan dyan, pipitikin lang yan. Tama, mali. Yung pamilyang pag-iiwanan, ubusin lang din nila yun. Tama, mali. Anong ibig ko lang sabihin, mga kababayan? Ang isang bagay na mariretain sa isang tao ay yung kanyang ginawa sa mundo na ito. Kaya hindi po ako nagpapakasanto, nagpapakabayani. Pero lagi nyo lang tatandaan yan. Ano ka nung ikaw nabubuhay? Sino at ano ang pinaglaban mo? Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo . Ngayon, karamihan, ang pinaglalaban na lang yung luho nila sa buhay. Paano magkapera, paano yumaman, paano magyabang sa social media na may pera sila, paano magkajowa ng maganda, na bata, na maharot. Iba pala. Sorry naman. Tama, mali, di ba? Yun naman talaga . Kasi nga, alam nyo kung bakit? There is a room, a vacuum in the hearts of everyone that only God can fill. Yan ang lagi niyong tatandaan. Hindi ko ako nagpapakasanto dito, nagpapakabanal. Pero alam niyo yun yung isang bagay, nakakapitan niyo lang. Di ba? Lahat yan, kayamanan, health, babagsak yan. Pero kayo nakitang hindi nagkasakit? Hindi namatay? Wala, di ba? Lahat yan. Ano mariretain sa'yo? Yung peace. Yung, alam mo yon, yung peace na sumunod ka sa Lord at nanindigan ka sa prinsipyo. Yun . Kaya mga kababayan, nagkakaloko-loko ang bayan natin dahil sa bayaran, dahil sa pera. Kasi yung ating greed para makakuha ng bagay sa mundo na to, yan ang pabagsak sa atin sa Pilipinas. Kaya tuloy, pati yung mga mainstream media, dahil greedy, nakikita siguro, kailangan nila ng pera,
nagiging mukhang pera na sila. Kaya tuloy yung mga katotohanan, hindi na ho nasasabi. Tulad ho dito. Di ba ho? Kaya importante ho mga kababayan na pag meron kayong nakita na, again kahit hindi po ako, kahit ibang vlogger na lang, may nakita kayong, etong tao na ito talaga may paninindigan ito. Etong tao na ito may prinsipyo ito. Kapitan niyo yan. Suportahan ninyo. I-subscribe ninyo. I-follow ninyo. I-share ninyo yung video. Kasi maaamoy nyo naman kung itong vlogger na ito gusto lang ng pera. Gusto lang ng views. Maaamoy nyo yun. O talagang bang nagpapaliwanag ng katotohanan. O talaga naninindigan para sa katotohanan. Kasi malinaw na malinaw yan ang sinabi ng Panginoon. In the last days, there will be false prophet. Naniniwala ako na hindi lamang po ibig sabihin nun yung mga prophet na propeta o yung mga pastor o di kaya yung mga pare, ministro. Hindi lang ho yun. When you say false prophet, ibig sabihin po nun, yung mga nagbibigay ng kuno ng pag-asa, nagbibigay ng kuno ng katotohanan. Maraming lalabas na ganyan. Kunwari, i-explain nila yung katotohanan. Pero they're false prophet in a way, bakit? Hindi naman talaga nila pinapaliwanag yung truth. They are only doing it for money. Yun ang tinatawag nating false prophet o false vlogger. Napakarami nag-i-exist ngayon yan. Napakarami. Kaya mag-iingat po kayo. Yun lang. Gusto ko lang ikwento. Okay? Tuloy. Confidential funds ng OVP at DepEd. Ano masasabi mo dyan, Attorney Sal, na para bang nagtaksil sa bayan ang Kamara dahil sa tila pagpayag nila na magamit bilang forum ng mga makakaliwang grupo? Hindi na tayo nagtataka dyan sa kaliwa. Talagang ever since naman, gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. At naman Kamara de Representante, in fairness to it, hindi mo naman maaaring pigilan kung sino na nag-file. Ang mahalaga niyan compliant ka doon sa rules. Pero ang katotohanan pa rin, merong lihim, hindi hayag, lihim na sabwatan ang kaliwa, ang tawag doon, dilaw o pink, at ang mga kaalyado ng administrasyon upang ang political agenda ay mapatupad nila, sirain politika o mawala ka na dito sa mundo. Yan naman talaga ang agenda. Grabe. Tsaka may mga retirado, Attorney Sal, mga nagsilbi sa PNP at AFP na pumalag. Oo. Dahil nga, binigyan ng forum. Kasi kung meron nakakilala sa mga makakaliwa, lalo na yung mga legal front, ito mga pulis at mga sundalo, lalo na yung mga general. Bakit raw binibigyan ng forum, Attorney Sal? Hindi naman daw yun tama dahil malinaw na ito yung mga kalaban ng pamahalaan. Anong klaseng palag? Palag sa salita? Sa Facebook, sa Facebook post. Wala yan. Pag pumalag kayo, yung totoong palag. Yan tuloy, nagalit na Samantala, Attorney Sal, sa ilang komento ng ating mga kababayan sa social media, tila binigyan daw ng platform ng gobyerno mga kaliwa. Sandali. Halos 5 dekada ng ipakita kalaban. natin yan. Hahayaan ba daw natin ang Yan, ayan. Ito po yung isa sa pumalag. Basahin natin Sabi dito, after for more than 5 decades, ilan po ibig sabihin ng 5 decades? 50 years. More or more. Of effort to eliminate the presence of NPAs in the countryside at the cost of countless soldier lives, the manipulation of youth students lured by a misguided ideology to their deaths. Ibig sabihin, talagang minimislead nila yung mga kabataan hanggang magkamatay-matay na. And the collateral deaths of innocent civilians, making the conflict even bloodier than the drug war. Eto antindi. Sabi ko nga, ito yung mga maganda tong binitawan ni Sir. Na, alam mo, nung nakita ko to, sabi ko may pag-asa kami. May pag-asa ang bayan natin. Dahil sa mga ganitong PNP. Sabi niya, more than sa mga namatay na kinukundina ninyo sa drug on war or war on drugs. The government took a shocking step on November 23, 2023 by resurrecting the CPP, NPA, NDF,
Is this an act of treachery? Is this an act of treachery? Naku. Bakit daw noong November 23, 2023? Ay, naku. Ibig sabihin, pinayagan uli daw. Oh. The CPP political officers in the House of Representatives must be happy what's happening in our country right now. Let's have a unified stand to remove them in Congress next May 2025 election. Firmor Bodiles Escobar, retired Police General, Eastern Mindanao. Yan yung kanyang statement. Alam nyo, tama si Sir dito sobra. Bakit natin pinapayagan yung kalaban ng ating gobyerno, kalaban ng ating mga kabataan, mga pumapatay sa ating mga kabataan, pumapatay sa mga inosenteng taong dinadamay nila sa gera nila, pinahihintulutan daw natin sa loob ng Kamara. Alam mo, sir, dapat manawagan kayo sa mga kapwa ninyo retired generals. Manawagan po kayo sa mga active generals. Again, uulitin ko ng malinaw na malinaw. I am against any form of rebellion, kudeta, or anything because I believe in Romans 13 verse 1 and the following. If hindi nyo alam yun, basahin ho ninyo. Okay? So I'm against any form of rebellion. But, again and again, I would say this, dapat ilabas natin ang ating opinyon at sabihin natin ang frustration natin sa ginagawa ng leadership ng Kamara na pinapayagan itong mga kakampi at kaalyado ng NPA. Bakit natin sila pinahihintulutan? Talagang nandun pa sila sa loob. Tuwan-tuwa itong mga animal na ito, itong mga demonyo na ito, tuwan-tuwa sa loob, nagpipiesta. Bakit? Ngayon, itong administrasyon na ito, sila malayang nakakagalaw. Ako nananawagan ako sa mga putang inang tansong vlogger. Kaya niyong tiisin to? Hindi, ako tanong ko sa inyo. Oo, sige, idol nyo si Marco. Sige na, okay na yan. O, sige. Pero kaya nyo bang tiisin na pinahihintulutan itong mga demonyo na ito na manatili sa loob ng Kamara at magpiesta-piesta doon? Pinahihintulutan ninyo na, alam mo yun, hindi ninyo kinokontra. Alam nyo, dati galit na galit kayo dyan sa mga lintik na yan. Ngayon, porket hindi pinapalagan ni Marcos at ng leader ng Kamara, etong mga to, hindi na kayo umiimik. Kaya tuloy na papaghalata ang bayaran kayo Kayong mga tanso vlogger Kasi nga, hindi nyo pinapalagan. Ako, ito sang-ayon ako sa sinabi ng INC. Sige, suportahan natin si Marcos. Agree. Let's support Marcos. If he really wants peace with the Duterte, okay, let's support. Ayun. Pero akin ito. Bakit natin pinapayagan sa loob ng Kamara na pasukin ito ng mga demonyong terorista? Sige nga ho, pakipaliwanag ho yun. Ang tanong, may kinalaman po ba ang leadership ng Kamara dyan? Bakit na? Kasi pambihira sa tingin ninyo, hindi makakapasok yung mga animal na yan ng walang basbas ng leadership ng Kamara? O pangalawa, hindi nyo ba ma-question kung bakit hinahayaan din ng ating gobyerno ngayon sa pamumuno ni Pangulong Marcos na mangyari ito? Na muling namamayagpag itong mga komunista na ito. Ito nga sabi ni Sir after more than 5 decades of effort to eliminate the presence of NPA, ngayon nakikita natin sila sa loob ng Kamara. Yes, sasabihin natin, they're legal. Yes, I know they're legal. Wala naman ako sinabing illegal sila Ang sinasabi ko, they are part of CPP, NPA, NDF. Magkakasama ho sila. Iisa ho sila.
may armed group nga lang. Hindi sila yon, so they are not illegal. Okay? Pero, alam natin, they're Communist Party of the Philippines. Kaya nga, sino nagsabi nun? Si Joe Masison, yung kanilang pinuno mismo. Pinangalanan niya ang mga kasamang National Democratic Front. Ibig sabihin, yung mga nagfo-front na pumasok sa gobyerno, papasok sa gobyerno tulad ng mga congressman o mga representante ng parties nila. Pero hindi natin pwedeng tanggalin na magkakasama po sila. Kaya nga CPP, NPA, NDF yan eh. Magkakasama po sila. Hindi lang ho sila gumagamit ng armas. Hindi ho, ewan ko lang kung gumagamit. Pero yun ang kiniklaim nila. Okay, fine. Hindi sila gumagamit. But still, they are in one group, CPP, NPA, NDF. Yan po kanilang pangalan. Magkakasama ho sila. Mga kababayan, hindi ho ito about Marcos and Duterte. This is about yung mga tunay na nagrebelde sa bayan natin ay pinababayaan na po natin sa loob ng Kamara. Tanungin ko kayo mga uniform personnel, agree po ba kayo dito? Sang-ayon po ba kayo? Is this part of your mandate to protect the Constitution? Question lang po ito Wala po akong pang-aaya na mag-kudita kayo o kaya ay kayo'y mag-rebellion. Hindi. Wala ako sinasabing ganyan. Ang sinasabi ko, ito po ba ay part pa rin ng mandate ninyo to protect the Constitution and the people? Yun po ang mandate ng AFP. Protect the Constitution and its people, yung bayan. By allowing these things to happen, are you still protecting the Constitution and the people of the Philippines? Kung hindi, speak up. Speak up, sir. Hindi ko sinabing magrebelde kayo. Magsalita lang kayo. Sabihin nyo nang na we are disappointed why the enemy of the state nandyan ho at namamayagpag. Just a statement. Sana lang ho, Hindi kasi alam nyo mga kababayan. Diyan ako na-believe science eh. Kahit pa paano, napaka-risky sa part nila na magbigay ng statement na we will have a mass movement na kinukundina ang impeachment kay BP Sara Duterte. Ayun, ano ho yun? Yun ang tatawag nating may balls. Di ba? Don't tell me, AFP, at saka mga uniform police, mas may balls pa ho sa inyo ito. Dapat kayo nga po yun dahil kayo ang aming, alam niyo yun, kayo po ang aming puprotekta sa amin. Puprotekta sa konstitusyon. Ako again, alam ko marami sa inyo na puprostrate na eh. Bakit? Kasi, mga sir, ang dami kong nakilala sa inyo nung panahon ni Pangulong Duterte. Galit kayo dito sa mga to eh. Galit. Kaya nga tuwan-tuwa kayo kasi pinalakas kayo ng administrasyon ni Duterte para pugsain to mga to. Tapos ngayon, nakikita nyo nangyayari. Yes or no lang eh. Do you agree or do you not agree? What is happening now sa Kamara? Yun lang ho ang tanong ko sa inyo. Tuloy natin to. Komunista na maghari o maghari-harian at tingin mo ba nasayang yung efforts ng Duterte administration kontra CPP, NPA, NDF? Kasi nga nagkikipagsabuatan nga ang mga kaalyado ng administrasyon. Ang target talaga nila ay si Inday Sara. Ganyan talaga. The enemy of my enemy is my enemy. Kaya may common enemy sila ngayon si Inday Sara. Nag-iisa. Maliban sa ang Sara, Inday Sara, ang nasa likod niya ay ang taong bayan. Sila naman nagsama-sama, mga grupo-grupo lang sila. Hindi sila kumakatawan sa sambayan ng Pilipino. Oo. Kahit na minsan, Attorney Sal, nasa kaya ko ng taxi, natanong ko kung anong sapantahan nila sa mga issue. Nakikita nila. Saan ang punta mo, MJ? Ba't nag-taxi ka? Baka kung saan biglang liko ka pupunta, Easy.
busy si MJ. Attorney Sal, na may pagtataksil sa parte ng mga taga-administrasyon dahil nakita nila na nagamit ang bise nung nakaraang eleksyon. At ngayon, ang balik, ikasamaan. Ordinaryong yun, Attorney Sal, mga nagkukomento, nagbibigay ng kanilang opinyon at kuro-kuro. Oo, ganyan talaga. Kahit siya pupunta ka sa palengke, mga tricycle drivers, ganyan din ang mga usap-usapan. Talagang ayaw nilang ginagawa ng mga kaalyado ng administrasyon na gustong patumbahin ang BP Sara. Sa kabilang banda naman, Attorney, nagpalabas po ng anunsyo ang Iglesia ni Cristo o INC na magkakasa sila ng mga malawakang Ayan. pagtitipon o rally bilang po kontra